My Wife is a Beautiful CEO Chapter 71. Mabilis na pumunta silang tatlo sa sasakyan ni Yang Chen at nagmadaling bumalik sa ospital. Tinawagan din ni Yang Chen si Wang Ma at nagulat ng kapayapaan. Si Wang Ma ay umiiyak at abala sa pagsasabing agad siyang pumunta sa ospital upang makita ang ginang. Si Mo Chani sa kotse ay patuloy na nagtatanong kay Yang Chen kung ano ang nangyari sa huli. Si Lin Ruoxi, na cold-blooded temper, ay nagkunwaring parang wala lang, pero halatang mas curious ito. Tumingin siya kay Yang Chen paminsan-minsan. Sa totoo lang, medyo naiinis siya sa sarili niyang asawang mababa ang ranggo. At unti-unting nagkaroon ng interes, lalo na ang mahiwagang pagganap sa mga araw na ito, upang si Lin Ruoxi ay magkaroon ng salpok na maunawaan ito sa unang pagkakataon mula pagkabata. Isang tao, pero kung talagang gusto mo, halatang malayo. Ang karaniwang paraan ng hindi paghangad ng pag-unlad ay ang gawing mababa ang tingin ni Lin Ruoxi, na seryoso sa trabaho. Hindi napigilan ni Yang Chen ang pag-akit ng Wei asterisk ni Mo Chani, at gumawa siya ng peke. Ang sabi ko lang pagdating ko, tinawagan ko na ang mga special forces na nakatalaga sa China Sea para salakayin ang mga kriminal na gang. Kung hindi sila magmadali, mapapalibutan sila ng mga tropa. Nagsisinungaling si Lin Kun sa kanila na walang mga espesyal na puwersa dito, kaya si Lin Kun ang masamang tao. Sa huli, ang kabilang partido ay matalinong pinili na kunin ang pera ni Lin Kun at pagkatapos ay nag-withdraw, at sila ay tamad na bigyang pansin ang tatlo sa kanila. Sa kasong ito, ang 3 taong gulang na bata ay masyadong malambot, ngunit si Yang Chen ay patay at nangangagat. Sa huli, walang magawa si Mo Chani, at wala na siyang pakialam kay Yang Chen sa loob ng kotse. Sa katunayan, kung hindi mo iisipin ang personal na kaligtasan ni Yang Chen, ayon sa mga kinakailangan ng grupo ng mga tao, ililigtas lamang nila sila. Hindi nila hahayaan si Yang Chen ng ganoon kadali, at tiyak na masira ang kas-Errol. Hindi na nagtanong pa si Lin Ruoxi, ngunit biglang nagpasok ng isang pangungusap at nagtanong. Anong mga salita ang ginamit mo para kausapin ang lalaki? Oh, Vietnamese, alam ni Yang Chen na hindi ito masisira. Hindi maiwasan ni Mo Chani na tumingin sa mga mata ng halimaw at tumingin kay Yang Chen. Nagsasalita ka ba ng English, French, Italian, Spanish, German at Japanese, at Vietnamese? Kakaiba ba? Sa totoo lang, magsasalita din ako ng Thai. Medyo magkatulad ang dalawang wika. Walang kahihiyang naunawaan ni Yang Chen ang mga mata ni Mo Chani bilang pagsamba, at medyo may pagmamalaki na sinabi. Bahagyang gumalaw si Lin Ruoxi. Kung nagsasalita ka lang ng wika, maaaring henyo ang lalaking ito, ngunit kung iisipin mo, hindi ito tama. Bakit ka nag-aaral ng Vietnamese? Ngumisi si Yang Chen at sinabing. Asawa, hindi mo na maririnig iyon. Akala ko noon, ang Vietnam ay may slogan na pagsasakripisyo ng henerasyon ng mga batang babae at pagpapaunlad ng ekonomiya ng Vietnam. Ang mga sisiw ng Vietnam ay medyo magagaling, mataas ang grado. At mura, pumunta sa Vietnam. Natutunan ko ito kapag naglalaro ako. Matapos maibalik si Lin Ruoxi sa ospital upang manirahan, si Yang Chen ay hindi na natili ng mahabang panahon, at ang iba pang mga bagay ay ibinigay kay Mo Chani at Wang Maria. Sa kabutihang palad, walang nagulat ng alarma, kaya nakakatipid ito ng maraming problema. Matapos lumabas ng ospital si Yang Chen, nag-dial siya ng numero ng telepono at mabilis na nakakonekta ang telepono. May pamilyar na boses na nagmumula sa loob. Mr. Yang, naibalik na ang taong gusto mong hulihin, naghihintay na ikaw na mismo ang humawak. Nasa Chenggang. Nako, tinatawag na itong Zhang Gangguan, di ba? Ngumiti si Yang Chen. Medyo makapal na ngumiti si Zhang Hu sa kabilang dulo ng telepono. Salamat kina Mr. Yang at Miss Rose sa lihim na tulong, kung hindi, wala akong Zhang Hu. Hindi siya masyadong kinausap ni Yang Chen, at sinabing, Zhang Hu, pupunta ako ngayon. Bago iyon, maaari mong simulan na bigyan ang lalaki ng kaunting mapait na lasa, ngunit tandaan na hindi pinapayagan na saktan ang kanyang buhay.
Ang isa ay hindi mahalaga. Gusto ko siya, wala nang mga kuko na kumamo sa mga tao. Yes, Mr. Yang, this kind of thing can safely hand over to me. Medyo mainit ang boses ni Zhang Hu. Pagkatapos ibaba ang telepono, mabagal si Yang Chen sa pagmamaneho papuntang Zhang Mansion, na para bigyan din si Zhang Hu ng mas maraming oras para ayusin si Lin Kun. Kung ito ay ayon sa sariling kagustuhan ni Yang Chen, dapat itong direktang bawian ng buhay ni Lin Kun. Ngunit dahil napagdesisyonan itong sumanib sa ordinaryong lipunan, mali na patayin ang kanyang biyenan. Higit pa rito, bagamat lubos na nadismaya si Lin Ruoxi sa ama na ito, kung alam niyang pinatay niya ito, maaaring ito ay puwang sa pagpapatawad sa kanyang buhay. Ang mga damdamin sa pagitan ng mga tao ang pinakamahirap pag-isipan. Tulad ng sa pagitan ko at ni Lin Ruoxi, ilang araw na ang nakalipas, sila ay purong estranghero. Pero ngayon, hindi nila maiwasang alagaan ang nararamdaman ng isa't isa. Nang makahanap si Yang Chen ng isang lugar para ay parada at naglakad sa Zhanggongguan na naglalakad, humigit kumulang kalahating oras ang lumipas. Nakita ng bantay sa pinto si Yang Chen at nagkakaisa. Nakita ni Yang Chen ang kaunting takot mula sa kanilang mga mata. Gusto kong makita ang eksena kung saan nakita ko ang aking Nightingale, kaya sariwa pa rin ang alaala. Mr. Yang, ang pamilyar na kapatid na babae ni Zhang Hu ay lumitaw sa gate. Nakita niya siya na may kasamang 4 o 5 matipunong lalaki na naglalakad palapit sa kanya. Isang puting kamiseta, isang Rolex na gintong relo, at hayaan ang magaspang na lalaking ito na medyo Big Brother style. Mukhang maganda ang mga araw, parang isang kuya, ngumiti si Yang Chen. Pulang-pula ang matandang mukha ni Zhang Hu. Oy, ito ang pamunuan ni Miss Rose. Ako ay isang magaspang na tao, at ang aking mga kapatid ay ***** din. Hindi ko maintindihan ang mga ito. Nalilitong tanong ni Yang Chen. Napakalapit ba ni Rose sa iyo? Zhang Huyi, pagkatapos ay madaling ngumiti at nagsabi. Alam ko kung ano ang ikinababahala ni Mr. Yang. Huwag kang mag-alala, Mr. Yang, ang mga taong isasama ko sa West League ay iiwasan ko. Ang pakikipag-ugnayan ko kay nakatago din si Miss Rose. Nakainom din ang Sito President ng meeting kahapon. Ibig sabihin ng matandang multo ay nagpapasalamat ako na tinulak ko si Chen Dehai palayo. Oh. Hindi ka inahinala ang Sito Mingze. Hindi naniniwala si Yang Chen na walang utak ang mga higanteng gangster sa West District. Tuwang-tuwang sinabi ni Zhang Hu. Si Miss Rose ay dumating sa isang magandang palabas ilang araw na ang nakakaraan. Nang ang mga tao ng kanyang koponan at ang mga lalaki ng aking koponan ay nangagaw ng isang piraso ng lupa, ilang tao ang namatay. Sa wakas, ang site ay ninakawan ko. Sa katunayan, iyon ang lugar kung saan nakikipag-usap sa akin noon si Miss Rose, at ito ay isang bulag na mata. Ngunit pagkatapos magsakripisyo ng ilang mababang antas ng basura, pinayagan ako ng Sito Mingze na opisyal na pumasok sa pulong ng matatanda ng Western Conference. Wala kang pakialam, walang nakakaalam kung ano ang kahihinatnan. Laging nararamdaman ni Yang Chen na hindi magiging ganoon kadali ang mga bagay, kaya pinaalalahanan niya siya. Same time na tumango si Zhang Hu. Ngunit ang pagtingin sa mga titig ni Yang Chen ay isang malakas na kumpiyansa. Kahit na si Sito Mingze ay hindi talaga nagtitiwala sa kanyang sarili, may isang lalaki sa kanyang harapan, at hindi niya maiwasang sumugod sa pugad ng matandang multo upang patayin siya. Hindi iyon ang parehong dahilan kung bakit nag-iisa si Chen Dehai. Malamang na naiintindihan din ni Yang Chen ang isipan ni Zhang Hu. Ngunit tamad siyang sabihin na kahit na hindi siya natatakot na gawin ito. Ngunit ang kanyang sariling mga problema ay mas malamang na gawing hindi mapanatili ang kanyang kalmadong buhay, ito rin ang nakagawian ni Yang Chen. Casual ang dahilan ng pagbaril. Nasaan si Lin Kun? Tanong ni Yang Chen. Alam ni Zhang Hu na ang kawawang matanda ay tinatawag na Lin Kun, na itinuro ang isang bodega sa di kalayuan at nagsabi. Sa mukha, narinig ng kapatid kong si Zhang Ying na may gagawin si Mr. Yang at nagboluntaryong pumasok. Iyong kapatid na babae.
Naalala ni Yang Chen ang nakakaawang batang babae na nagtanong sa akin ng, bakit hindi tumakas, noong gabing iyon. Tila naging boss ang kapatid niya dito, at basa-basa ang mga araw. Ngumiti si Zhang Hashao at nagsabi. Maaaring hindi alam ni Mr. Yang na higit pa sa kapatid ko ang kapatid ko. Sinabi ni Mr. Yang na hanggat hindi siya namamatay, magagawa niya ito. Agad na pumasok ang kapatid ko. Naniwala si Yang Chen sa mga salita ni Zhang He dahil nakita niya si Zhang Ying na inabuso ng higaan ni Chen Fang, at nagdusa ng hindi makataong pagpapahirap. Ang psikolohikal na pagbaluktot ay hindi maiiwasan. Natural, iisipin din niyang gumamit ng ilang baluktot na paraan sa iba. Katawan. Sa pangunguna ni Zhang He, pumunta si Yang Chen sa hamak na maliit na bodega. Mula noong hindi pa siya nakatuntong sa pinto, narinig na ni Yang Chen ang mga sigaw mula sa bodega. Ang boses ay galing lang kay Lin Kun. Ito ay medyo malungkot at sakit. Walang gaanong sikat ng araw sa bodega, at ang ilang maliwanag na lampara ay nagpapailaw sa isang maliit na espasyo. May malakok na amoy sa hangin, napapaligiran ng samot-saring mga itinapon na kasangkapan sa bahay, mga telang kurtina at iba pa. Sa pintuan ng sandaling ito, makikita sa eksena ng mga mata ni Yang Chen, hindi banggitin si Yang Chen mismo, si Zhang Chen at iba pang malalaking tao sa paligid ni Yang Chen, lahat ay nahulog sa balat. Nakita ko ang isang maliit na piraso ng open space, ang mga damit na may tatak ni Lin Kun ay maagang hinubad sa sahig, at kahit ang pandiya ay hindi alam kung saan ito itinapon. Ang pangmatagalan na laman at dugo ay nagpakawala sa kanyang maputlang karne. Oh, mabigat. Ang kanyang mga kamay ay nakatali sa pamamagitan ng dalawang lubod na inilatag mula sa mga beam at haligi. At ang dalawang paa ay nakatali sa pamamagitan ng mga lubod at maaari lamang baluktot pataas at pababa. Kung ito lang ang eksena, hindi magiging kakaiba ang lahat, ngunit sa likod ni Lin Kun, isang bata at payat na binata ang nakahubad din, at niyakap ang baywang ni Lin Kun, at patuloy na ginagawa ang ilan sa mga ito. Huwag maging isang lalaki na gumagawa ng isang bagay sa isang lalaki, humihingal, nagbibigay ng namamaos na hiyaw. Si Lin Kun ay talagang nilusob ng isang lalaki. Hindi nakakagulat na ang mga hiyawan ng, tulad ng mga reklamo, ay patuloy na inilalabas. Palagi silang nakikipaglaro sa iba. This time pinaglalaroan na sila ng iba. Sa sandaling ito, wala na siguro silang lakas para umiyak. Si Yang Chen ay nakakita ng maraming ganoong kombinasyon sa mga banyagang bansa. Ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong pares ng mga magaganda, at sa harap ng kanyang mukha, ang bawat detalye ay napakalinaw na nakikita. Mr. Yang, Kuya, kamusta ka? Magaling ako. Si Zhang Ying, na nakatayo sa sulok ng bodega, ay dumating upang makita ang mga tao sa sandaling ito. Ngumiti siya at naglakad pasulong, humihingi ng merito. British anak, medyo ang trick na ito. Kinilig si Zhang He. Huminga ng masama si Zhang Ying. Don't dare to get Mr. Yang, this is still light. Kung hindi ito makakasira sa buhay niya, I can play even more. Sabi ni Zhang Ying, at tumingin din kay Yang na may kaunting kalungkutan. Napatingin si Chen. Hindi nang ahas si Yang Chen na makipag-ugnayan pa sa sirasirang babaeng ito. Hindi niya magawang ngumiti at ngumiti ulit. Nang muli niyang tingnan ang eksena ng paggawa ng masama, bigla niyang nalaman na pamilyar pala dito ang binata na lumulusob kay Lin Kun. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 72. Ang taong ito ay Chen Feng. Sa wakas ay nakilala ni Yang Chen ang kawawang lalaki, ngunit hindi niya ito inaasahan. Si Chen Feng sa ngayon ay mas mahusay kaysa sa huling nakita niya noon. Sa orihinal, ang manipis na mukha ay matingkad, at ang buhok ay gamulong sa parehong paraan tulad ng damo. Lumubog ang mga pisngi, at maraming bakas ng pasa at pasa sa katawan. Ang mas lalong hindi mabasa ay ang makulit, baliw at ngisi niyang ekspresyon. Ito ay hindi gaanong tao bilang isang hindi makatwiran na humanoid na hayop. Ang orihinal na Master Chen, sa kasalukuyan, ay naging isang taong walang multo,
at ito ay talagang isang Diyos. Gayunpaman, hindi naawa si Yang Chen sa kanya. Dahil sa kanyang sariling paghihiganti, ang ngayon ni Chen Feng ay resulta rin ng pambubuli sa iba noon. Tumingin si Zhang Ying sa mga mata ni Chen Feng na halatang puno ng kasamaan. Si Chen Feng ang sum-ire sa kanyang buhay. Wala siyang dahilan para hindi siya galitin. Oo, pero hindi na siya tinatawag na Chen Feng ngayon, isa lang siyang aso na pinalaki ko. Sabi ni Zhang Ying, biglang natigilan ang isang lubad sa kanyang kamay. Si Chen Feng, na nagpupumilit pa ring patuyuan si Lin Kun, ay biglang sumigaw at kinaladkad sa lupa. At pagkatapos ay mabilis na umakyat sa takong ni Zhang Ying kasama ang isang aso, at nagsimulang iunat ang kanyang dila at dilaan ang mga daliri ni Zhang Yingluo sa labas ng sandals. Sa oras na ito, napansin ni Yang Chen na ang leeg ni Chen Feng ay natatakpan ng isang leather collar para sa mga alagang hayop, at ang lubad ay nahuli ni Zhang Ying. Ang hakbang ni Chen Feng ay naging ganap na ignorante, at tila ito ay naging masyadong galit at naging baliw. Gusto ko siyang barilin sa tuwing nakikita ko ang halimaw na ito, ngunit hindi ito pinapayagan ng aking kapatid na babae. Ngumuso si Zhang Hu. Napakamura para patayin siya. Pahihirapan ko siya. Pinaglaruan niya ako dati. Hinahayaan ko siyang paglaruan ng ibang lalaki. Gabi-gabi, pinaglalaruan siya ng mga kapatid ko na binubuli niya. Nung lahat, ayaw pumatay muli. Hindi pa huli ang lahat. Natural na sinabi ni Zhang Ying. Mr. Yang, kailangan mo pa ba ang alaga ko para pagsilbihan ang matanda? Tumingin si Yang Chen kay Lin Kun, na nahimatay na sa sakit. He said with a blank expression. You can do it yourself, or that sentence, as long as you don't die, the other doesn't matter. Pagkatapos noon, tumalikod si Yang Chen at umalis. Hindi siya nag-abalang tingnan ang mga bagay na nasa harapan niya. Lin Kun man o Chen Feng, hindi na mahalaga ang kanilang mga resulta. Ngunit ang mga bagay sa mundo ay palaging binalak upang makasabay sa pagbabago. Nang magmaneho si Yang Chen sa ospital, tumawag muli si Zhang Hu at sinabi kay Yang Chen na hindi napigilan ni Yang Chen na sumigaw Lin Kun, baliw. Maraming beses na hindi naging matagumpay ang pagganti, at ito ay itinapon sa basurahan, at muling ***** ng mga mersenaryo. Bilang karagdagan, ang tanging bahagi ng Yulei International ay nawala. Si Lin Kun, na halos wala, ay nasaraan ng loob. Ngayon siya ay pinagkaita ng huling dignidad ng pagiging isang tao ni Chen Feng, isang hayop. Orihinal na isang mayamang pamilya, nagpapakasawa sa buhay ng kabayo para sa isang buhay, sa dulo sa tulad ng isang trahedya pagtatapos. Nakakabaliw para kay Lin Kun, marahil ito ay isang ginhawa. Hinayaan lamang ni Yang Chen si Zhang Hu na ipadala si Lin Kun sa China Sea Madhouse. Sa ibang mga bagay, mauunawaan ni Zhang Hu kung ano ang gagawin. Nang bahagyang napahiya si Yang Chen sa kabaliwan ni Lin Kun, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Mo Chani. Ang magandang amo na ito ay hindi kailanman nagbigay ng magandang mukha. Kahit na nailigtas niya siya, may utang pa rin siya sa kanya, at walang magawa si Yang Chen. Oy, ano pong order ni Miss Mo? Sabi ni Yang Chen sa mahinang boses. Si Mo Chani sa kabilang dulo ng telepono ay medyo naiinis. What's wrong? Agrabyado ang pakikinig sa tono mo, pakikipag-usap sa akin. Anong problema? Walang grievances, flattered. Sumimangot si Yang Chen, wala talagang hinahanap ang babaeng ito. Ngumuso si Mo Chani sa kabilang dulo. I tell you, Miss Ben invited you to dinner today, don't know what people are. Si Yang Chen ay labis na naghinala at nagtanong ng may pagbabantay. Hindi ako tatanungin ni Miss Mo kung saan kakain, kung saan mangolekta ng mga utang. Go to death, Yang Chen. This lady is very compassionate and wants to thank you for save me. I asked you to have a meal. Noong ako yung tipo ng babae na walang hahanapin, manhid. Ito ay orihinal na. Ang tiyan ni Yang Chen, ngunit ito ay dapat na nasa ibaba. Pagkatapos ng lahat, walang dahilan para tumanggi, at ako ay talagang nagugutom.
Pagkatapos pumunta ka sa parking lot ng kumpanya, ako ay magdadrive. Tapos na si Mo Chani, hindi niya maibaba ang telepono. Si Yang Chen ay nagugutom at bumilis, at hindi nagtagal ay dumating sa underground parking lot ng Yulei International. Sa trabaho ngayon, halos walang sasakyan sa parking lot. Ang pulang Audi A4 ni Mo Chani ay partikular na kapansin-pansin at nakaparada sa isang maliit na sulok, habang ang may-ari ng kotse ay nanunood sa relo na naghihintay sa kanyang sarili. Binago ni Mo Chani ang kanyang katawan, at ang itim na gauze na damit ay nakabalot lamang sa kanyang payat na baywang at kanyang balakang. Ang isang pares ng puting jade-like slender legs ay crystal high heels. Isang makinis na itim na mahabang buhok na inilapag ay kinumplito ng kasuotan ng buong lalaki. Ang magandang mukha ng isang maliit na pulbos ay napaka-intelektuwal at maganda pa rin, na naaayon sa tradisyonal na oriental na kagandahan ng beaded jade. Kung hindi mo alam na, mainit ang puso ng babaeng ito, si Yang Chen ay magiging katulad ng ibang mga lalaki, na itinapon para sa estilo ng royal sister ni Mo Chani. Sumakay ka na sa bus. Si Mo Chani ay hindi nagsasalita ng walang kaparirikan. Nang makita niyang paparating si Yang Chen, agad niyang binuksan ang pinto at umupo sa taxi. Pagkasakay ni Yang Chen sa bus, binuksan ni Mo Chani ang tunog, at ang O-mode ay konektado sa isang pinong silver iPod. Isang lumang kanta ng Wake Up ni Chen Shuhua ang malambing na lumulutang sa compartment. Hindi nagkusa si Mo Chani na kausapin si Yang Chen at itinaboy ang sarili mula sa lupa. Pagkatapos ng sasakyan papunta sa kalsada. Nagulat si Yang Chen nang makitang ang iPod ni Mo Chani ay puno ng ilang klasikong lumang kanta, kabilang ang mga lumang European at American orchestra tulad ng Rolling Stones at Beatles. Mukhang napaka-nostalgic mo, walang emosyon si Yang Chen, talagang may ganoong side itong batang babaeng tagalungsod. Sumulyap si Mo Chani kay Yang Chen. Ang mga bagong bagay ay laging madaling kalimutan. Ang mga bagay na hindi nakalimutan ay karapat-dapat sa pag-alala. Pagkatapos noon, muli silang huminto. Hindi ko maintindihan ang bulgar na tao. Panipi-panipi. Naiintindihan ko, seryosong sinabi ni Yang Chen. Naramdaman kong napakaganda ni Jessica Alba sa Hollywood sa nakalipas na 2 taon. Sapat na ang init para maging asterisk, ngunit pagkatapos niyang mabuntis, naramdaman ko na si Monroe ay patay ng maraming taon. Tikman mo. Halos walang spray ng dugo si Mo Chani sa manibela. Kung hindi dahil sa throttle, gusto ko talagang sipin ang walang hiyang lalaking ito. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 73. Paano? Wala ka bang masabi? Feeling mo ba wala ka? Tanong ni Mo Chani. I don't want to fight with you, let me think about it. Isa pa, hindi ko ito sariling kasal. Some things can't be said in a few words. Walang pakialam na ngumiti si Yang Chen. Biglang nagngangalit si Mo Chani. Gusto kong umakyat ka at may sasabihin ka. Hindi ka tanga. Mas matalino pa sila kaysa sa iba. Sa napakaraming wikang banyaga, matututo ka. Pero bakit hindi mo magawa? Magtrabaho ka ng mabuti, lumaban na parang bata. Lalaki sa trabaho. Gusto mo bang buong buhay na nakatayo sa likod ng isang babae para kumain ng malambot na kanin? Kahit ang batis ay kinukuha ka lang bilang alakdan sa ibang lalaki, sa wakas ay maari mo na baka isang araw hindi ka na kailangan, ano ang dapat mong gawin? Hindi masamang kumain ng malambot na kanin. Tumanggo si Yang Chen sa ilang paraan. Ayokong magmaneho ngayon ng sasakyan ng asawa ko, tumira sa bahay ng asawa ko. I think life is very good. Kung talagang hindi ko kailangan na makasama siya. Ngayon, magandang bumalik at magtinda ng kebab. Ikaw, hindi nakipag-away si Mo Chani. Siya ay mapait at mabuti para sa kanya. Siya ay isang karapat-dapat. Pagkatapos ng ilang paghinga, naramdaman ni Mo Chani na makinis ang kanyang dibdib, ngunit habang tinitignan niya ang mukha, mas nagiging awkward siya, kaya sumigaw siya sa gilid ng camphor. Cinnamon, halika 2 bote ng puting tuyo, ang taas ng klase. Si Shannon ay nagluluto ng kanyang sarili, at pagkatapos pakinggan ito, ngumiti siya at tumugon.
Puting tuyo. Hindi ba't ito ay isang sorghum bar? Hindi pa rin masyadong malinaw si Yang Chen tungkol sa tradisyonal na paggawa ng alak ng Chino. Oo, kung hindi ka umiinom, kailangan kong masuffocate ako ng robe mo. Sumulyap si Mo Chani kay Yang Chen. Malinaw na alam ni Shannon na si Mo Chani ay kakain ng maanghang na pagkain at umiinom ng alak. Kaya ang ilang mga pagkaing lumalabas ay seafood at mga gulay ay pulang paminta bilang mga sangkap, at 2 bote ng walang label na puting tuyo ang alam na ito ay mura ngunit malakas. Puting alak. Iinom ka ba? Binuksan ni Mo Chani ang isang bote at itinaas ang kanyang mga mata para tanungin si Yang Chen. Naamoy ni Yang Chen ang bango ng alak, at medyo nahihilo ito. Marami na siyang nainom na banyagang alak, at ang mga alak ay madalas na lasing, ngunit ang mainit na alak ng sorghum ay bihirang hawakan. Tingnan ang kaakit-akit na babae ni Mo Chani. Napakagaling uminom ng matandang babae. Hindi niya maiwasang mapangiti at sabihin, nababawasan ang pag-inom ko, hindi ako sanay. Hindi talaga lalaki, ngumuso si Mo Chani at nagbuhos ng maliit na busog sa maliit na baso ni Yang Chen. Binati nito ng mga bisita, at pagkatapos ng ilang salita kasama si Mo Chani, abala sila sa pagpunta sa ibang lugar. Ang natitirang dalawa ay nakaupo sa sulok ng food stall, kumakain ng mainit na pagkain ng Sichuan at umiinom ng mabangong sorghum. Sa gabi, ang mga ilaw sa ilog ay paikat-ikot. Sa kalangitan, ang isang maliwanag na puting buwan ay makikita sa tubig, na may tuldok na mga bituin, at ang ilog ay parang isang kalawakan. In the breezy style, hindi ka masyadong harsh. Si Yang Chen ay kumakain ng mga maanghang na pagkain. Dinidilaan ang mainit na alak, at unti-unting nararamdaman ang sigla ng kapaligiran, ngunit ang kanyang puso ay sobrang komportable, kaya medyo nakakabighani. Hindi ba ito ang buhay na aking inaasam-asam? May alak, karne, at iba't ibang tao sa buong mundo, mararamdaman mo ang ihip ng hangin, anino ng mga puno, tunog ng tubig, tunog ng mga insekto, na lahat ay mukhang napakaganda at kanais-nais. Sa loob ng mahabang panahon, bumalik si Yang Chen sa Diyos, muling tumingin sa tapat ng mesa na si Mo Chani, hindi maiwasang maglupasay. Nakainom na si Mo Chani ng isang bote ng puting tuyo. Wala pang kalahating kati, ang lasing na pula ay umakyat sa kanyang pinong mukha, ang pinong puting balat ay partikular na kaakit-akit sa ilalim ng mapusyaw na pulang pulbos. Ang mga mata ng babae ay kumikinang na parang lawa, tahimik na pinagmamasdan ang mga pinggan sa mesa, ngunit hindi ginagalaw ang mga chopstick, hawak lang ng isang kamay ang baso, parang tulala. Muntik ka na bang umiinom ng alak kanina? Naramdaman ni Yang Chen na para sa isang babae, marami ng puti at kalahating pusa. Tumingin si Mo Chani kay Yang Chen na may bahagyang palihim na ekspresyon. Halatang medyo lasing siya, umiling-iling, at malabo ang boses. Walang makakasama sa akin dito dati, at hindi makakainom ng labis. Wala kang mga kaibigan? Nagtataka na tanong ni Yang Chen. Ngumiti si Mo Chani na parang safflower bloom. Sa tingin mo ba gusto ng kaibigan ng Minister of Public Relations ng Yulei International na kumain sa isang maruming food stall? Tahimik si Yang Chen. Sa katunayan, sa pagkakakilanlan ni Mo Chani, ang mga taong nakipagkaibigan sa kanya ay hindi nagsasabi kung mayroon ba talaga silang mga kaibigan, paano napupunta ang mga tao sa bilog na iyon sa isang maingay na lugar upang kumain. Nararamdaman ko lang na nalulugi ako, walang mukha. Ako ay karangalan na ako ang unang makakasama sa iyo sa hapunan. Sinabi ni Yang Chen nang walang pag-aalipusta sa sarili. At ito ang unang lalaking inimbitahan kong mag-isa. Medyo mapaglarong sinabi ni Mo Chani. Ayokong imbitahan ako ng ibang tao sa hapunan. Buti na lang food stall, kung hindi makikita sa ibang lugar, pwede akong maging kalaban ng lalaki, sabi ni Yang Chen. Hindi ba maganda? Sa tingin ko, mas masarap ang pagkain dito kaysa sa 5-star hotel. Ngumiti at ngumiti si Mo Chani, parang sobrang saya. Tumango si Yang Chen, kahit na medyo mainit, ngunit ang mga pagkain dito ay may lasa ng buhay, na kung ano ang gusto niya. Nag-uusap ang dalawa, at nanginginig ang cellphone ni Mo Chani sa mesa.
Magalang na kinuha ni Mo Chani ang telepono at tiningnan ang numero. Ang ngiti sa kanyang mukha ay panandaliang tumigas. Tapos, pinindot ko yung phone. Mom. I know, I will go. Well, bahala ka sa katawan mo. Pagkatapos mahina hong ibaba ang telepono, inihagis ni Mo Chani ang telepono at kinuha ang baso at ininom ang natitirang white wine sa tasa. Tiningnan ni Yang Chen ang eksena at nalilitong nagtanong. Ang telepono ng iyong ina. Sumulyap si Mo Chani sa kanya at tumanggo. Hindi mo naririnig. Mayroon bang agarang bagay? Hindi. Gusto mo bang tumulong? Hindi na kailangan. Hindi ka masyadong maganda. Nakakainis ka. Nababalisa na sumimangot si Mo Chani. Ngumiti si Yang Chen ng palihim. Busog na ako, ikaw naman. Kung busog ka na, tara na. Hindi kinaladkad ni Mo Chani ang tubig, tumayo at kinuha ang kanyang mga gamit at umalis sa upuan. Bagamat paulit-ulit na nagbitiw si Shannon, ibinigay ni Mo Chani ang pera, at nagdagdag din ng ilang daan sa camphor, na nagsasabing may bibilhin siya para sa mga batang Shannon. Mukhang alam ni Shannon ang ugali ni Mo Chani, at sa wakas ay itinulak ito, ngunit kailangan itong tanggapin. Bumalik ulit ang dalawa sa parking lot. Si Mo Chani ay tila medyo absent-minded habang nasa daan, at hindi nagsalita sa harap. Nang may parada ang sasakyan, tila tahimik at walang laman ang isang bato sa ilalim ng madilim na liwanag. Biglang lumingon si Mo Chani at ang matubig na alakdan ay nakatingin kay Yang Chen. Sa madilim na gabi, ang magandang mukha ay tila pagod na pagod. Anong mali? Laging nararamdaman ni Yang Chen na hindi tama si Mo Chani, ngunit hindi mahuhulaan ng isip ng babae, at kailangan niyang samahan siya. Pwede ba kitang yakapin? Ano? Ang pagsagot kay Yang Chen ay ang bukas na mga braso ni Mo Chani at isang buong yakap. Hindi tumanggi si Yang Chen na umiwas. Kapag ang malamig at madulas na mga braso ni Mo Chani ay nakakabit sa kanyang leeg. Isang matamis na halimuyak sa katawan na may halong alak ang lasa, at ang dibdib ni Yang Chen ay malinaw na nararamdaman sa ibaba. Para kay Mo Chani, ang dalawang grupo ay bilog at puno, nababanat at malambot. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, bumantong hininga si Yang Chen at malungkot na ibinuka ang kanyang mga kamay at niyakap ang likod ng jade ni Mo Chani, dahan-daang hinimas ito ng 2 beses. Ang dalawang tao sa gabi ay parang mag-asawang nagmamahalan, matamis na magkayakap sa isa't isa sa mga suburb ng 4 na tao, nag-e-enjoy sa isang pambihirang oras. Sa totoo lang, may sasabihin ka, baka matulungan kita, baka tulad ngayon, sabi ni Yang Chen. Ang punyal ni Mo Chani ay nakasandal sa dibdib ni Yang Chen at bahagyang natigilan. Malabo niyang sinabi. Huwag kang magsalita, huwag kang magtanong ng anuman, hayaan mo akong humawak saglit, sandali lang. Samantala, tila napakahaba ng yakap na ito, ngunit kapag nagkahiwalay na ang dalawa, pakiramdam nila ay panandalian lang ito. Dinilaan ni Mo Chani ang kanyang buhok, medyo namumula ang kanyang mukha, at medyo nahihiya siyang tumingin kay Yang Chen. Salamat, balik na tayo. Beauty casts a hug, sinasamantala ko. Alam kong hindi mo iniisip ang mga iyon. Sinadya o hindi sinasadyang tiningnan ni Mo Chani ang mukha ni Yang Chen, maliban kung wala kang kakayahang iyon. Matigas ang ekspresyon ng mukha ni Yang Chen. Mahirap maging purong lalaki ngayong taon. Napakasama ng babaeng ito, at pinapansin ko pa rin ang aking mga pagbabago sa physiological. Matapos dalhin ang kotse ni Mo Chani pabalik sa Yulei International. Nagpaalam sina Yang Chen at Mo Chani, pagkatapos ay nagmaneho ng sarili nilang sasakyan papunta sa ospital, kahit na si Lin Ruoxi ay ganap na namatay sa ama ni Lincoln, ngunit si Lincoln ay baliw. Ang balita ay dapat pa ring sabihin sa kanya. Pagdating ko sa ospital, mahigit 10:00 na ng gabi. On the way, maliban sa nurse doctor on duty, wala akong makitang tao. Nang lumakad ako sa pintuan ng ward ni Lin Ruoxi, nakita kong nakabukas ang mga ilaw sa silid. Akala ko hindi nakatulog si Lin Ruoxi, pero pumasok ako sa pinto at nakita ko ito. Maling hulaan.
Bukas pa rin ang desk lamp sa bedside table, ngunit si Lin Ruaxi, na nakahiga sa kama, ay nakatulog, nakahiga patagilid sa unan, hawak ang libro tungkol sa market economy. Ang itaas na bahagi ng katawan ay nakasuot ng maluwag na asul at puting linyang panlalaking pajama. At ang gulo-gulong buhok ay nakatikip sa kalahati ng mukha, na nagpapakita ng malambot na kagandahan na hindi makikita sa mga karaniwang araw. Mahirap isipin ang isang babaeng tulad nito, na magiging presidente ng isang kilalang nakalistang kumpanya. Ang manipis na mga balikat ay nagdadala ng pasanin ng daan-daang libong empleyado sa buong mundo. Sa pag-iisip nito, hahangaan ni Yang Chen ang kanyang asawa. Naramdaman kong medyo malamig ang aircon sa kwarto. Nakita ni Yang Chen si Lin Ruaxi na natutulog habang nagbabasa ng libro. Ang itaas na katawan ay nakalantad sa labas ng kubrekama. Hindi ko maiwasang isipin kung lalamigan na naman ba siya at lalagnatin. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tahimik na tumanggaw si Yang Chen sa kama. At tahimik na itinaas ang ulo ni Lin Ruaxi gamit ang kanyang kamay, at hinayla ang mataas na unan sa ibaba, at pagkatapos ay hinayaang sumandal si Lin Ruaxi sa natutulog na unan sa ibaba. Pagkatapos, bahagyang hinayla ang kubrekama, at hinayla ito sa balikat ni Lin Ruaxi. Ang kubrekama ay maingat na binasag upang matiyak na walang matagas na hangin. Sa sandaling ito, si Lin Ruaxi, na natutulog, ay nagmulat ng kanyang mga mata at tumingin kay Yang Chen sa ilang masalimuot na paraan. Kahit na tahimik lang siyang tumingin dito, nararamdaman ito ni Yang Chen, at ang pares ng mga mata ay napakalinaw, hindi ko maiwasang hayaan ang aking sarili sa parehong lugar. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 74. Sa katunayan, mula sa pagpasok ni Yang Chen, napansin na ni Lin Ruaxi na kinuha na niya ang pasanin ng kumpanya mula sa kanyang lola sa murang edad. Kaya't gumugol siya ng maraming oras sa pagtulog at nakakalimutang magtrabaho, at ang telepono ay nakaon ng 24 na oras. Hindi masyadong maganda ang tulog ni Lin Ruaxi. Malalim. Dahil sa magiliw at matalik na pag-uugali ni Yang Chen, ayaw na niyang magising. Hindi niya alam kung paano haharapin ang pag-aalaga ng ganoong lalaki, ngunit pakiramdam niya ay hindi nararapat na matulog ng ganito. Palagi niyang kailangang harapin ang lahat. Hoy! Gising ka na. Bumalik si Yang Chen sa Diyos, ang ilang mga walang magawa, sapat na magaan na mga kamay at paa, ay hindi inaasahan na gisingin siya. Tahimik na pinanood ni Lin Ruaxi si Yang Chen saglit, kumurap, at tahimik na nagtanong. Inimbitahan ka ni Chen na kumain, kumusta siya? Ano ito? Nagtataka si Yang Chen, kung paano tinanong ng unang pangungusap si Mo Chani. Wala siya sa magandang mood ngayon, sabi ni Lin Ruaxi. Siyempre hindi maganda, sabi ni Yang Chen na nakangiti sa stool sa tabi ng kama. Maaari ka pa bang maging maganda ang mood kapag kinidnap ka? Isa pang bagay, sabi ni Lin Ruaxi. Kumunat ang noo ni Yang Chen, naalala ang teleponong natanggap ni Mo Chani noong kumakain siya. Pamilya ba niya? Ang alam ko lang may pupuntahan siyang pamilya, masama ang loob niya. Hindi naman talaga maganda. Pero ngayon dapat maayos na. Natural na hindi sasabihin ni Yang Chen na, dahil niyakap ako ng iyong asawa, sa harap ng kanyang asawa, kahit na walang pakialam ang babaeng iceberg. Lin Ruaxi, pagkatapos ipikit muli ang kanyang mga mata, kitang-kita ang kahulugan matutulog na ako, tara na. Mapait na ngumiti si Yang Chen at walang sinabi tungkol sa kanyang sarili. Pagkatapos ay sinabi niya, may sasabihin ako sa iyo. Kung makikinig ka, huwag kang masyadong excited. Tungkol ito kay Lin Kun. Muling binuksan ni Lin Ruaxi ang kanyang mga mata, ngunit hindi nagsalita, tumingin siya kay Yang Chen. Siya ay baliw, maaaring hindi makayanan ang kabiguan ng mga bagay na ito, sa bahay baliwan. Diretsyong sabi ni Yang Chen. Malinaw na nanginginig si Lin Ruaxi sa kanyang ibabang bahagi ng katawan, ngunit pagkatapos ay tumalikod at hindi na humarap kay Yang Chen, sinabing. Alam ko, umalis na tayo. Alam ni Yang Chen na kailangan niya ng tahimik na tao, kaya umalis siya sa ward ng may interes. Sa sumunod na mga araw,
naging kalmado at komportable ang buhay ni Yang Chen, at nagdadala pa rin siya ng almusal sa mga babae sa opisina tuwing umaga. Pagkatapos ng ilang katawa-tawang bagay, ang relasyon kina Zhao Hongyan, Liu Minggayo at tatlong mas matalik na babae ni Zhang Kai ay naging mas pamilyar. Paminsan-minsan ay umiindayog, nagdila ng langis at tubig, nanunokso sa tatlong babae, at Yang Chen's a great joy outside the game career. Hindi na ginigipit ni Minister Ma ang mga babaeng kababayan sa Public Relations Department. Ayon kay Liu Minggayo, ang matandang lalaki ay nagsumite ng kanyang pagbibitiw sa board of directors ng kumpanya at nagnanais na makahanap ng pagkakataong magretiro. Ipinagpatuloy din ni Mo Chani ang kanyang normal na trabaho. Bukod sa sarili niyang trabaho, nagtrabaho rin siya bilang vice president ng kumpanya. Ang posisyon ng dating vice-presidente ay walang sinuman, dahil ang malakas na larangan ng gas ni Lin Ruoxi ay hindi nangangailangan ng sinumang vice-presidente. Kahit katulong. Gayunpaman, si Lin Ruoxi ay may sakit, at maraming bagay sa kumpanya ang tila mahirap magpasya. Kaya Lin Ruoxi naglabas ng isang serye ng mga tagubilin sa ospital. Kaya na marami sa mga araw-araw na desisyon ng kumpanya ay nakadirekta sa pamamagitan ng Mo Chani. Hayaan ang President Secretary Wu Yu, iyon ay, ang airport walang malasakit babae auxiliary processing. Bagamat bata pa si Mo Chani, alam ng marami sa mga veterano ng kumpanya ang relasyon niya sa matandang presidente at sa kasalukuyang presidente. Ang Yulei International ay masasabing private property ng pamilya Lin. Ang mga salita ni Lin Ruoxi ay palaging sinasabi. At alam din ng board of directors ang performance ni Mo Chani, kaya walang tumutol. Sa panahon ng mga kagiliw-giliw na bagay, kinakailangan para sa mga empleyado ng kumpanya na talakayin at magmadali sa ospital upang bisitahin si Lin Ruoxi. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Yang Chen, dahil ang mga cold-blooded na tao ni Lin Ruoxi ay hindi malapit sa isa't isa. Walang empleyado sa kumpanya ang nangahas na kausapin siya. Ngunit hindi ko inaasahan ang pagkakaospital ni Lin Ruoxi, kaya labis akong nag-aalala tungkol sa pananabik. Bumisita ka. Ang grupo ni Yan ng Departamento ng Relasyon sa Publiko ay naghanda din ng maraming maingat na napili. Nakapagpapalusog ng mga regalo sa kagandahan sa ospital, at bumili din ng isang malaking palumpon ng mga carnation. Isa sa mga public relations na babae ang kumuha ng kamera sa ospital at kinuhanan ng litrato si Lin Ruoxi sa kama. Sa larawang ito, si Lin Ruoxi, na hindi sanay sa pulbos, ay humawak ng libro sa kanyang mukha, at malinaw ang kanyang mga mata sa mga empleyadong bumibisita sa sakit. Ang magandang dilag na lumalabas sa buto ay tinatawag na grupo ng mga babaeng empleyado na may potensyal na habol ng mga bituin. Sumisigaw, labis na kinaiinggitan ang Pangulo ay hindi gumagawa ng gayong perpektong hitsura ng balat, kahit na higit pa sa makeup. Sa oras na ito, napagtanto ni Yang Chen na ang isang bagay, ang kagandahan ay palaging sikat, at ang kagandahan na nagbabayad sa iba ay mas sikat. Siyempre, bukod sa mga empleyado ng kumpanya, nagkaroon din ng pagkakataon ang mga mamamayan ng Chinese business community na pumunta sa ospital. Si Lin Ruoxi, na orihinal na gustong manatiling mababang profile, ay kailangang lumaban, uminom ng Chinese medicine at makipag-usap sa mga nakangiting tigre na sinubukang iwasan sila tuwing weekdays. Ilang salita. Dahil sa pangangailangan na sadyang low-key na relasyon, ang oras ni Yang Chen upang pumunta sa ospital ay naging napakabihirang din. Sa ikalawang linggo pa lamang, nang magpadala siya ng bagong libro kay Lin Ruoxi sa gabing ito, nakilala ni Yang Chen ang isang bisita na ayaw makipagkita. Dumating sa Lin Ruoxi ward ay isang dalawang mukha na relasyon kay Yang Chen, at iniwan ang babaeng hepe ng pulisya na si Kai Wei na hindi masyadong masaya na maalala. Ngunit sa ngayon, nakasuot ng casual na damit si Kai Wei. Ang itaas na bahagi ng katawan ay isang puting tight-fitting na short-sleeved na t-shirt mula kay Levi's. Ang pares ng matatayog na taluktok at payat na baywang ay partikular na kapansin-pansin. Ang ibaba ay isang light-colored denim hot pants, na payat at walang bakas ng laman. Susunod, ay isang pares ng pink na Nike casual na sapatos.
Ang malinis at maikling buhok. Ang kaakit-akit na mukha. Na may katanji tanging figure, ay hindi makita ang pagkakakilanlan ng direktor ng pulisya ng kanlurang distrito, mas katulad ng isang mayamang dynamic na kagandahan sa lungsod. Nang lumitaw si Kai Wei sa pintuan ng silid, nagtaka si Yang Chen kung siya ay mali, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang magandang mukha ni Kai Wei na may malinaw na ekspresyon ng mukha. Kumbinsido si Yang Chen na wala siyang gabi sa gabi. Rare friends, dadating si Direk Kai. Ngumiti si Yang Chen at tinanggap. Alam kong hindi mo talaga ako tinatanggap, ngunit tinitingnan ko si Ruaxi. Tiningnan ni Kai si Yang Chen at dumiretso sa kama ni Lin Ruaxi. Ang ilan sa kanila ay tumingin kay Lin Ruaxi nang may pagkabalisa. Sabihin mo na huwag masyadong matigas, hindi mo mamahalin ang sarili mo. Malamang nakilala rin at pamilyar ni Lin Ruaxi si Kai Wei, dahil bihira siyang magpakita ng bahagyang ngiti, itinuro ang mga bagay sa kamay ni Kai at sinabing, regalo ba iyon sa akin? Kinuha din ng kamay ni Kai Wei ang regalo ng pagbisita sa sakit, ngunit hindi ito isang prutas, hindi isang bulaklak, at hindi ito isang pinalaking milenyo na Chiangbai Mountain Ginseng. Isang kahon iyon ng glutinous rice balls. Oo, hindi ko alam kung pag-iisipan mong mabuti. Mahal ko na to simula bata pa lang, kaya wala na akong kinukuha. Sabi ni Kai Wei, inilagay ang isang kahon ng magandang nakabalot na lingga na pinalamanan ng malagkit na ***** sa bedside table. Salamat, mahinang sabi ni Lin Ruaxi. Si Kai Yi ay sumigaw at sumigaw. Salamat hindi, sa katunayan, hindi ko sinasadyang pumunta noon. Wala kang konsensya. Hindi sinasabi sa akin ng kasal ang kapatid na ito, ipaalam sa amin mula sa isang maagang edad. Ibinaba ni Lin Ruaxi ang kanyang ulo at hindi makapagsalita, at pinili ang katahimikan. Tila naiintindihan ni Kai Wei ang kanyang init ng ulo at sinabi sa sarili. Ngunit hindi ko talaga inaasahan na papayagan mo si Zhang na makarating sa aming opisina sa araw na iyon, at ang lalaking kumuha sa kanya ay magiging asawa mo. Kailan ka nagsimulang makisama? Hindi ko talaga alam. Patuloy na ibinaon ni Lin Ruaxi ang kanyang ulo at hindi alam kung ano ang sasabihin. Alam ni Kai Wei na hindi na matutuloy ang paksang ito, at walang magawa siyang ngumiti. Well, ganito ka na simula pagkabata. Kapag may na-encounter kang susing problema, hindi ka nag-uusap ng diretso. May isa pa akong sasabihin sa iyo ngayon, lolo mo. Miss na kita, hayaan mong alagaan mo ang iyong sarili. Katawan. Nang marinig ko ang salitang, lolo, biglang itinaas ni Lin Ruaxi ang kanyang ulo at nginisyan at sinabing. Huwag mo siyang pakialaman, at wala akong lolo. Sa katunayan, nahihirapan si Lolo Lin, mapait na ngumiti si Kai Wei at sinubukang magpaliwanag. Hoy! Huwag mo nang sabihin, ayoko marinig. Hindi ito pinalampas ni Lin Ruaxi. Si Yang Chen, na nasa gilid, ay nakarinig ng 2 taong nag-uusap, at nagkaroon ng kaunting pagkalito. Si Lin Ruaxi ay may lolo pa. Pero bakit hindi ko binanggit ang kalahating salita noon, at talagang magkakilala sila ni Kai Wei sa murang edad, at tiyak na maganda ang relasyon ng dalawa. At alam din ni Kai Wei ang tungkol sa mga gawain ni Lolo Lin Ruaxi. Obviously, maraming sikreto ang alam ni Kai Wei. Sa hitsura pa lang ni Lin Ruaxi, tila hindi niya masyadong gusto ang lolo, kahit na Sa hitsura pa lang ni Lin Ruaxi, tila hindi niya masyadong gusto ang lolo, kahit na mariin itong tinatanggihan. Makatuwirang sabihin na ang kanyang lola at ang kanyang ina ay pumanaw na. Baliw din si Padre Lin Kun. Kung may lolo na lang ang natitirang kamag-anak, bakit siya nakakainis? Nang makita ni Kai Yu ang masamang kalooban ni Lin Ruaxi, bumantong hininga siya at kinailangan ng sumuko. Binati daw siya ng ilang matatanda ng kanyang pamilya at binalak niyang bumangon at umalis. Nang makita si Yang Chen na nakatayo sa pintuan, sinabi ni Kai Wei na may makitid na liwanag. Kung ang asawa ni Ruaxi, gusto mo bang ipadala ako? Oh. Alam kong walang magandang bagay. Natigilan si Yang Chen sa kanyang puso at nakangiting sinabi. Siyempre, nag-imbita si Secretary Kai. Matapos lumakad si Chaucer sa pintuan,
Nagplano si Yang Chen na gumawa ng dahilan para makawala, ngunit pinigilan siya ni Kai Wei at sinabing, Yang Chen, may itatanong ako sa iyo. Iniimbestigahan ba ni Kai Secretary ang sospek? Ngumiti ng mapait si Yang Chen. Seryoso ang itsura ni Kai Wei, hindi biro. Ano ito? Ang bagay na ginagawa ng Chen Mansion ni Chen Dehai noong gabing iyon ay para sa iyo. Chen Dehai. Chen Gangguan, ano? Natural na itinanggi ito ni Yang Chen, na nagkukunwaring hindi alam. Kung wala ang bawang. Ang oras na pinalipas mo ang bahaging iyon ng araw ay kapareho lamang ng oras ng krimen. At ayon sa pagbabalik ng aming istasyon ng pulisya, ang mamamatay tao at ang iyong hitsura ay karaniwang nasa linya. Chairman Kai, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Binigay ni Yang Chen ang kanyang kamay. Mayroon kang katibayan upang magsalita, ngunit ako ay isang mabuting mamamayan na sumusunod sa batas. Sinabi ni Kai Wei. Huwag kang manloloko, hindi mo aaminin na hindi mahalaga, hahanap ako ng katibayan upang ipadala ka sa bilangguan balang araw. Kung bakit ka nagpakasal kay Ruaxi, mag-iimbestiga rin ako ng malinaw, kung maglakas loob ka kay Ruaxi gumawa ng isang bagay ng sobra, mag-ingat sa iyong ulo. Kahit na hindi kita itapon, kung saktan mo si Ruaxi, hindi ka man lang marunong mamatay. Napalunok si Yang Chen, ngumisi. Huwag masyadong exaggerated, nakakatakot pa rin ang asawa ko, aminado akong mas maganda ng kaunti ang asawa ko kaysa sa iba, pero sino ang nagsabi sa akin na maging simple at mabait? Huwag kang mag-ahit, tiningnan ni Kai si Yang Chen at tumalikod at naglakad palayo. Napabuntong hininga si Yang Chen. Kung paano tanungin ang magandang pulis na ito pagkatapos ng gulo. Dahan-daang naglakad pabalik sa ward at nagplanong magpaalam kay Lin Ruaxi. Ngunit nang pumasok siya sa pinto, nakakita siya ng napaka-cute na eksena. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 75. Ang kahon ng glutinous rice ***** ay nabuksan, si Lin Ruaxi ay naglabas ng puting powdered meatball, at ang kanyang mga kamay ay kinurot ng kanyang hinlalaki at hintuturo. Kumakagat siya ng maliit na kagat, parang isang maliit na puting kuneho na kumakain at kumagat ng carrots. Gumagalaw. Nang makitang pumasok si Yang Chen sa bahay, si Lin Ruaxi ay sobrang init, at may bola-bola na ngumunguya sa kanyang bibig. Kumurap siya at malabong sinabi. Akala ko wala ka na. Ayokong pumunta, o hindi ko makikita ang cute na hitsura ng aking asawa at mga matatanda na kumakain ng glutinous rice balls. Ngumiti at ngumiti si Yang Chen. Mas lalong namula ang mukha ni Lin Ruaxi, ngunit ayaw niyang ibaba ang kalahati ng glutinous rice balls, at binaliwala lang si Yang Chen, at patuloy na kinagat ito sa sarap. Kung tutusin, napaka-cute din ng babaeng iceberg. Nalaman niyang mahilig siyang manood ng mga Korean romance drama. Ngayon ay nalaman niyang mahilig siyang kumain ng malagkit na bola-bola. Napaka-childish din ito. Marahil sa ilalim ng nagyayelong hitsura, si Lin Ruaxi ay mas bata kaysa sa kanyang mga kapantay. Kaluluwa. Pagkatapos umalis sa ward, naisip ito ni Yang Chen at idinial ang telepono ni Rose. Ito ay nakipag-ugnayan sa pamamagitan ng kaakit-akit na stunner na ito sa loob ng ilang araw. Una, maraming mga hindi inaasahang sitwasyon. Pangalawa, alam kong magiging abala si Rose kamakailan. Ang mga bagay ay naayos na sa sandaling ito, at sinimulan kong makaligtaan ang babaeng maalalahanin. Matapos magring ang telepono ng 3 beses at konektado, ang boses ni Rose ay kaakit-akit at maalinsangan pa rin. Asawa, sa wakas ay naalala mong tawagan ako. May kaunting spoiled at sama ng loob sa pagsasalita. May mga abala, at alam mong abala ka rin. Nag-iinit ang puso ni Yang Chen matapos marinig ang tunog, at ngumiti. Sa bahay. Pumunta ngayong gabi. Gabi ako pupunta, hindi mo ba ako mahahanap sa araw? Hey! Pupunta ako sa trabaho sa araw, ngunit pupunta ako sa iyo sa araw sa susunod na weekend. Nangako si Yang Chen. Giggle. Masayang ngumiti si Rose. Wala ako sa bahay, ngunit kung payag ka, maaari kang pumunta sa Kennedy Nightclub sa timog ng lungsod. Kung nagmamadali ka, may magandang palabas.
Bagamat hindi ko alam kung ano ang magandang dula na sinabi ni Wei, nangako pa rin si Yang Chen na magmaneho papuntang Kennedy sa timog ng lungsod. Sa katunayan, ang nightclub na ito ay sikat din sa West End. Ngunit dahil hindi ito na-refurbished sa loob ng maraming taon, ang negosyo ay unti-unting nabawasan, at ang mga pasilidad ng seguridad ay hindi natuloy, at ito ay unti-unting naging isa sa ilang magugulong nightclub. Ngunit ang mga ito ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang lokasyon ng nightclub na ito ay nasa junction ng dalawang Western Conference gang ng West League at ng Red Jing Society. Ngayon ito ay ang site ng Western Union, kaya ang dahilan kung bakit lumitaw ang Rosas doon. Mayroon lamang isa kunin ang lupa. Pagdating sa pintuan ng Kennedy Nightclub, si Yang Chen ay nakasquat, dahil mula sa harap ng nightclub, ang pamilyar na figure ni Rose ay nangunguna sa isang malaking grupo ng mga lalaki na nakaunipormeng itim na damit. At sa tabi ng Rosas, may isang medyo may edad na lalaki na naka-white suit na bahagyang nagsalita. Pinakanaka ay tumitingin ang Rosas at pumunta sa parking lot. Nang makita niya si Yang Chen, sinabi niya sa lalaki. Isang bagay, mag-isa akong naglakad patungo kay Yang Chen. Isang pinasadyang damit na itim na pambabae, puting pantalong masikip sa katawan, pambihirang buhok sa lupa, at ang rosas sa gabi ay parang eleganteng itim na rosas. Ano naman ang magandang palabas? Tanong ni Yang Chen. Si Rose ay ngumiti na parang bulaklak, tila napakaganda ng mood, huwag sumagot. Lumapit at kumalat ang mga braso sa leeg ni Yang Chen, namumula ang mga labi na dumidikit. Natural na hindi tatanggihan ni Yang Chen ang tamis ng kagandahan. Humalik sa dalawang sariwang petals, flexible na ilabas ang dulo ng dila at ibalot ang mga clove sa bunganga ng rosewood, at ang walang katapusang tamis ng likido ay tahimik na tumatawid. Hanggang sa halikan ang magandang babae sa mga bisig ng kinakapos ng hininga, dahan-dahang binitawan ni Yang Chen ang kanyang kamay, at kumuha ng kaunting tubig sa noo ni Rose. Sinabi mo na ang magandang laro, hindi ito magiging basang halik. Hinaplos ni Yang Chen ang maliwanag na mukha ng Rosas, nakangiting tanong. Hindi mo ba gusto? Isang gap lang sa naisip ko, akala ko magkakaroon ng malaking eksena. Totoong sinabi ni Yang Chen. Pumikit si Rose sa mapaglarong paraan, na nagsasabi. Hello, huli ka na, ang malaking eksena ay mahigit 10 minuto na ang nakalipas. Kung gayon, gusto mo pa rin akong puntahan, umiling si Yang Chen. Ipinakita ni Rose ang kanyang mga hinaing sa kanyang inosenteng mga mata. Gusto ng mga tao na magmaneho ka para sunduin ako. Hindi mo pa ako sinama. Ang panganay na kapatid na babae ay tulad ng isang maliit na batang babae, at gusto niyang ang kanyang kasintahan ay magmaneho pa uwi. Sa palagay ni Yang Chen ay medyo ironic ang eksenang ito, ngunit dahil sa munting hiling ni Rose, medyo nahihiya siya sa kanyang ginawa. Well, huwag mo nang tingnan, sumakay ka sa bus, sabihin mo sa kalsada. Tinapik ni Yang Chen ang nababanat na puwitan ni Rose, at nakangiting sinabi. Biglang pinalo ni Rose ng kamao si Yang Chen at nahihiyang sinabi. Huwag ganito, tinitingnan pa rin ng mga tauhan ko, bawal hampasin ang asterisk ko sa mukha nila. Hoy, anong problema? Walang pakialam na ngumiti si Yang Chen. Sinaktan ko ang asterisk ng babae ko at pinatay. Kung sino man ang sumuwi sa akin ay papatayin siya. Sasabihin ko, nang marinig niya na sinabi ni Yang Chen na, babae ko, siya ay lubhang kapaki-pakinabang, ngunit nanatili ang kanyang mga mata kay Yang Chen at mabilis na sumakay sa kotse. Sa kalagitnaan ng gabi, halos imposibleng makakita ng sasakyan pabalik sa bar. Ang tahimik na kalsada ay nasa tabi ng mga puno ng kalye ng Hessen. Paminsan-minsan, magkakaroon ng maliliit na night booth sa ilang bukas na lugar. Si Yang Chen ay hindi nagmamadali, habang binubuksan ang isang tabi at nakikipag-usap kay Rose. Nagsalita si Rose tungkol sa tamang bagay sa Kennedy Nightclub. Kinausap lang ako. Ang lalaking nakaputing damit ay ang tagapamahala ng Kennedy. Dahil ang pera na iboboto ng West League ay masyadong maliit. Hindi na nila nakayanan, kaya noong nakaraang araw kinuha niya ang inisyatiba na makipag-ugnayan sa akin at umasa sa ating Red Jing Hui.
hiniling ko sa kanya na ibigay ang dalawang pangunahing maliliit na ulo ng Western League. Na tinatawag na lobo na may 4 na mata, ang isa ay tinatawag na pag-ukit ng bulaklak, basta't itali niya ang 2 tao. Binigay ko, naniwala ako sa kanya at nag-invest ako sa renovation ng Kennedy, at the same time, tinatakpan niya ang field niya. Pumayag ba siya? Sa katunayan, dapat siyang sumang-ayon na ang taong orihinal na responsable sa pagbibigay sa kanya ng pera sa Western League ay hindi ibang tao, o si Chen Dehai na pinatay mo. Ngayon ang posisyon ni Chen Dehai ay pinalitan ni Zhang Hu. At binigyan ako ni Zhang Hu mga tagubilin, pagkatapos ay pinili kong hindi pinansin ang isang grupo ng mga tao at namuhunan sa ibang mga tao na palihim kong inayos para sa kanya. Natural, hindi mabubuhay si Kennedy. Ngumiti si Rose na parang isang magandang maliit na Zorro. Sinabi ni Yang Chen na may pagkamangha. Praktikal ang trick na ito. Sa ibabaw, tila ang site ng Western Union ay hindi bababa. Ngunit sa katunayan, ang mga tao mula sa West League ay magre-react. Hindi sila katumbas ng site, ngunit sila ay huli na para mawala ito ng 2 beses. Sa kasamaang palad, kinuha ko lang ang bulaklak na agila at hinayaang tumakbo ang lobo na may 4 na mata. Nag-alis din ako ng pera, ngunit hindi bababa sa hindi ako nag-iwan ng ilang patak ng dugo. Inilagay ko ang boundary point na ito sa isang site at pinatatag ito. Hindi mahalaga, tumingin si Rose kay Yang Chen. Masasabing ito, biglang ngumiti si Yang Chen sa pagkamangha. Siguro ito ay magiging isang perpektong pagtatapos. Ano? Nagtataka si Rose, ngunit biglang huminto ang sasakyan sa kalsada nang biglang nagpreno. Tumingin ka sa harapan, itinuro ni Yang Chen ang bintana sa hindi kalayuan. Sa gitna ng kalsada sa unahan ay 2 Ford pickup truck. Binago ang malaking pickup truck ng 4-wheel drive. Ang site ay partikular na high-hanging, at ang dagandong ng tambucho ay malakas din. Ang xenon lamp ng pickup truck ay nag-iilaw ng tuwid, bahagyang nanlilisik, at ang buong kalsada ay kasing puti nito. It's a 4-eyed wolf. Tumalikod siya. Nakita ni Rose ang figure na lumitaw sa harapan. Isa itong lalaking payat na may salamin, nakataas ang buhok at nakasuot ng puting sleeveless shirt, kitang-kita ang mga tuyong kalamnan. Sa gilid niya, nakatayo siya ng 7 o 8 malalaking lalaki na mas matangkad sa kanya, ngunit siya ang pinamunuan niya. Ang lobo na may 4 na mata ay hindi magaling makipaglaban, ngunit ang kanyang isip ay napaka-flexible. Tila nag-ayos siya ng eyeliner upang masubaybayan ang mga galaw ni Kennedy. Nalaman kong nag-iisa ako sa iyo at ibubuli ako ng isang mahinang babae. Kalmadong pag-aralan ang daan. Kakaibang tanong ni Yang Chen. Hindi niya alam ang iyong kakayahan. Ang kanyang katayuan sa West League ay hindi sapat upang malinaw na maunawaan. Kaya sa palagay niya ay maaaring pigilan ako ng mga taong ito, at pagkatapos ay isang lakas tao upang ibalik ang tubig. Napangiti si Rose. Siya ay talagang simple, ngunit hindi masyadong cute, komento ni Yang Chen. Biglang sumigaw si Rose at sumugod mula sa front passenger seat papunta sa mga braso ni Yang Chen. Mahina niyang sinabi. Asawa ko, natatakot ako, gusto mo akong protektahan. Nakikinig sa kamanghamanghang, asawa, natatakot ako, biglang sumugod si Yang Chen sa utak, hamampos sa balakang ng karne ng rosas, at ngumiti at sinabing. Huwag mo akong inisin, kaya akitin mo ako, teka pag-uwi ko. Kinain kita sa kotse. Okay, pero ang asawa ko, kita mo, parang sinusugod nila ang sasakyan natin. Galit na galit si Rose. Si Yang Chen ay bamantong hininga. Ang babaeng ito ay higit na may pakiramdam ng duwende, ngunit mayroon din silang lasa ng utak, hindi masyadong mapuko, marahil isang tunay na pag-ibig, mas at mas mahirap na labanan. Sige, bumangon na muna tayo. Bumaba ako ng bus at pinaalis sila. Iniligtas ko ang sasakyan ko para hindi masira. Wala akong pera para ayusin. Naisip ng lobo na may 4 na mata na ito ay walang katulad na matalino at hindi nakatanggap ng anumang mga resulta. Ang resulta ay ang lahat ng 8 kanyang sariling mga tao ay natamba sa lupa sa maikling panahon,
nawala ang kanilang kadaliang kumilos, at 2 pickup truck ang dating tumatakbo. Kinuha rin ito ng mga tao ng Red Jingwei na dumating mamaya. Kung tungkol sa pera na kukunin, pabayaan ang pera. Kaya lang, hindi naintindihan ng lobo na may 4 na mata nang isinakay ito sa sako ng mga taga-Hang Jingwei. Sino itong lalaking ito na biglang bumaba mula sa kotse ng BMW? Walang ganoong karakter sa Red Jingwei, o kahit sa buong lungsod. Wala pa akong narinig na lalaking marunong maglaro ng ganito. Pakiramdam ng lobo na may 4 na mata ay naaagrabyado. Umaasa siya na ito ay isang pagbagsak. Maaari siyang manalo ng 2 laro sa 3 laro dahil mayroon pa siyang pribadong 54 na type na pistola sa bulsa ng pantalon. Wala siyang pagkakataon na kunin ito sa panahon ng labanan. Sa kasamaang palad, ang kapalaran ng 8 tao ay nakatadhana sa sandali ng pagkahulog, itinapon sa sako, tinalian ng tingga, at lumubog sa dagat kasama ang bag. Ang episode na ito, na nakamamatay sa iba, ay hindi nakaapekto sa mood ng mga batang mag-asawa. Pagkatapos tumawag sa telepono kay Xiao Zhao na nag-asikaso sa mga nangyari, mabilis silang bumalik ni Yang Chen sa tahimik na silid sa likod ng Rose Bar. Isang gabing bumps at Phoenix, ang mga rosas ay matapang na nagsilbi sa mainit at malambot na katawan, upang ang gutom at uhaw ni Yang Chen sa panahong ito ay lubos na nasiyahan. Sa wakas, ang 5 o 6 na beses ng pagdidisarmahan ng rosas ay walang lakas. Marahan na tumawid sa isang pares ng magagandang binti. Nakahiga sa malaking kama. Nakitang si Yang Chen ay katatapos lang muli, at nagkaroon ng kahulugan ng pakikipaglaban muli, hindi maiwasang abutin at hawakan sa likod ni Yang Chen kumakamot sa likod, sumisigaw at sumisigaw. Hindi patas. Paano magtatagal ang mga lalaki kaysa sa mga babae, na hindi naaayon sa siyentipikong teorya? As far as you know the theory. May isang maliit na birhen pa bago ako makilala. Nandidiri si Yang Chen. Ang isang kamay ay naglalaro ng isang pinong layer ng mga rosas sa dibdib, ang laman ay nagbabago sa iba't ibang hugis sa pagitan ng mga daliri. Oy, pero marami na akong nakitang pelikula mula sa internet. Ilang lalaki na ang kinukunan nila sa Japan para tumagal. Paano ito magiging totoo sa loob ng 2 oras? Napangiti si Yang Chen sa kanyang puso. Ang katawan na ito ay hindi lamang isang ordinaryong tao. Kung tutuusin, ang kanyang pagtitiis sa kama ay isa lamang sa mga side effects na dulot ng kanyang sariling pisikal na pagbabago. Ito ay maaaring ang pinakapsikolohikal na nakaaaliw na punto. Tara na. Ngunit ang mga bagay na ito ay hindi maganda sa mukha ni Rose, sinabi lamang ni Yang Chen. Kaya makakakita ako ng maraming babae sa hinaharap, kailangan mong maunawaan, pagkatapos ng lahat, mayroon akong kakayahan na ito. You talk to your main house, I can't manage you as a junior, maasim na sabi ni Rose. Hindi ako dadalhin ng maliit na babae ni Lin Ruaxi para maghanap ng ilang babae. Si Yang Chen ay lihim na nag-iisip, naramdaman na ang iba ay halos pareho, at muli ay sumugod sa rosas. Paggising ko sa umaga, natural na hindi ito kayang bayaran ni Rose, at si Yang Chen ay nakabihis at tinapik ang kanyang puwitan. Nangyari na noong linggo, si Yang Chen, na hindi na kailangang pumasok sa trabaho, ay hindi pumunta sa palengke ng gulay sa Western District upang bumili ng almusal. Pagkalabas sa Rose Bar, nagmaneho siya hanggang sa makahanap ng medyo malinis at malawak na kalye. Sa isang maliit na ramen noodle restaurant, kumain ako ng isang malaking bowl ng ramen. Iniisip ni Yang Chen kung dapat ba siyang pumunta sa ospital para samahan si Lin Ruaxi. Pero naisip ko na baka maraming negosyante ang hindi marunong pumunta sa ospital, pero naisip ko. Pagkalabas ng ramen noodle restaurant, dumami na ang mga dumadaan sa kalsada. Plano ni Yang Chen na magmaneho pabalik sa villa upang manood ng TV para sa isang masayang oras, ngunit ayaw niyang biglang tumawag sa isang tao mula sa gilid. Yang Chen. Malutong ang tunog, medyo pamilyar, ngunit hindi ko matandaan kung sino iyon. Si Yang Chenyo ay nakatulog at nakakita ng kakaibang babae mula sa kabilang kalye. Nakasuot ang batang babae ng isang matangkad na dilaw na t-shirt na may ilang matibay na skinny jeans.
Isang pares ng light green na jogging sneakers, hanggang balikat ang buhok na itim at maliwanag, nakasuot ng cute na hugis bituin na asol na hairpan. Ang isang dalisay at nagliliwanag na mukha ay nakaharap sa langit, nang hindi naglalagay ng pulbos, ngunit ang mga kilay ay nagsiwalat na ng ilang natural na lasa. Maaari itong isipin na sa loob ng ilang taon, ang babaeng ito ay magiging kaakit-akit at kaakit-akit. Alam ba natin? Hindi talaga maalala ni Yang Chen na makilala ang isang batang babae. Tsaka bata pa yung little sister na kaharap niya, umuunlad pa yung katawan niya, pero positive girl din siya. Hindi ito madaling makalimutan. Mapaglarong pinulot ng batang babae ang maliit na bibig, buong pagmamalaking sinabi. Alam kong hindi mo ito makikilala, ang babaeng ito ay ipinanganak na may kagandahan, at nagbago ang kanyang anyo upang makita kang nahimatay. Sa pagtingin sa mapagmataas na ekspresyong ito, naramdaman ni Yang Chen na pamilyar siya rito. Tinignan niya ito ng kaunti. Nakita niya ang espesyal na tato ng purple butterfly sa likod ng kamay ng dalaga. Bigla niyang naalala kung sino ang taong ito at tumingin siya sa itaas at sa ibaba. Sinabi niya, "Hindi ko nakita." Si Xiao Taimei ay gumanap ng isang napakagandang halimbawa ng isang estudyanteng babae, tulad ni Cecilia Chang sa Hari ng Komedya. Ayaw mo bang itali ang mga tirentas?